May tanong ako para sa'yo at medyo baliktad to sa nakasanayan natin. Paano kung yung pinakamatibay na otoridad na pwede mong makuha ay hindi galing sa mahigpit na paghawak, kundi sa pagbitaw? Interesting na tanong. Sa mundo kasi ngayon, di ba, lahat sinusukat, control, achievement, yung pagiging self-made, yung salitang pagsuko o surrender, parang ang dating talo ka. Pero may hawak tayong mga sipi mula sa isang manuskrito, ang pamagat ay lead under God. At ang goal natin ngayon ay subukang himayin itong medyo kakaibang ideya ng pamumuno na nakasentro sa pagsuko sa Diyos. At importante siguro na i-frame natin to ng tama sa simula pa lang. Kasi yung pagsuko na tinutukoy dito sa material, hindi yan yung, alam mo yon, pagtaas ng puting bandera. Hindi pagsuko sa laban. Na-i-align yung sarili mong kalooban at plano sa isang mas mataas na karunungan. At dito siya nagiging relevant kasi ayon sa may akda, sa panahon natin ngayon na sobrang volatile at uncertain ng lahat, yung traditional leadership style, yung puro control, puro micromanagement, parang kulang na. Parang laging may hinahabol. Laging mahinhabol, tama. Okay, sige. I-breakdown natin yan. Yung pinaka-core idea na paulit-ulit sa mga binasa natin ay ito. The higher you want to lead, the deeper your surrender must go. Yun. At hindi lang to teorya. May personal na kwento yung may akda. Sabi niya, nung mga panahong solo flight siya lahat ang nagdidesisyon, siya lahat ang pumapasan. Yung lahat nasa balikat niya. Oo. Pakiramdam niya, paliit ng paliit yung mundo at impluensya niya. Pero noong sinubukan niyang bumitaw at isuko yung kontrol sa Diyos, doon daw biglang lumawak yung pananaw niya. Ikaw ba, garanasan mo na yung ganun? Yung pilit mong kinokontrol lahat, pero parang lalo lang kumakalat? Well, what's fascinating dyan is yung shift sa mindset. Binabago nito yung equation ng lakas. Ang sinasabi dito ay, hindi surrender is weakness, kundi surrender is strength. Okay. Pero hindi yan automatic. Isa itong radical na pagpapalit mula sa self-reliance, kung saan lahat ng pressure nasa'yo, papunta sa God-reliance, kung saan nagiging partner ka. So hindi pag-abandonan ng responsibilidad? Hindi. Pag-amin to na limitado ka. Isipin mo si Moses, based sa source, noong sinubukan niyang pamumbuan ng Israel gamit lang ang sarili niyang talino, na burnout siya. Halos sumuko sa pagod. Grabe. Pero nung natuto siyang umasa sa direksyon ng Diyos, dun nangyari yung mga bagay na imposible, pagtawid sa dagat, pagkain mula sa langit. So yung surrender pala, yun yung nag-unlock ng mas malaking power. Alam mo yung kwento ni Moses, parang napakalaking konsepto. Pero kung hihiwalayin natin, ano ba talaga yung mga haligi o pundasyon ng ganitong klaseng pamumuno? Para mas madaling maintindihan, kasi ang unang binanggit sa manuskrito medyo profound. Pagkakakilanlan bago impluensya. Identity precedes influence. Oo. Sabi rito, yung tunay na impluensya hindi galing sa title mo, kundi sa kung gaano ka ka-secure sa kung sino ka sa harap ng Diyos. Exactly. At doon papasok yung halimbawa ni David. Bago pa siya naging King David, siya si David, yung pastol. Right. Yung identity niya hindi nabuo sa palasyo. Nabuo yun sa gitna ng pastulan, kung saan ang kalaban niya ay leon at oso. Ang confidence niya hindi galing sa armor ni Saul o sa approval ng mga tao. Galing yun sa daan-daang beses na naranasan niyang may kasama siyang mas malakas sa kanya. Kaya nung hinarap niya si Goliath, hindi yun yabang, yun ay bunga ng isang subok ng pagkakakilanlan. Teka, paano yan isasalin sa modernong mundo? Sa corporate setting, for example. Yung identity mo madalas nakatali sa performance mo, sa quarterly results, sa feedback ng boss mo. Paano mo huhurugutin yung identity mo sa isang bagay na unseen kung yung mundo mo ay puro seen results ang basehan? Magandang tanong yan kasi dyan yung challenge. Dito papasok yung theological concept ng Imago Dei, yung idea na nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Okay. Ang ibig sabihin niyan, may intrinsic value ka na hindi kayang ibigay o bawiin ng trabaho mo. Sabi ng source, pag doon ka kumapit, nagkakaroon ka ng non-anxious presence. Non-anxious presence. Oo, hindi ka nararatel sa bawat maliit na problema kasi alam mo na hindi yun ang sukat ng pagkatao mo. At dito kumokonekta yung ikalawang pundasyon. Ang kapakumbabaan ay empowerment. Yun.
humility, na para sa marami weakness yan. Lalo na sa isang competitive na environment, di ba? Pag nagpakita ka ng humility, baka isipin, hindi ka confident. Baka tapakan ka. Yan yung maling pagtingin sa humility. Ang humility na tinutukoy dito ay hindi yung pagiging doormat. Ito ay yung tamang pagkilala sa sarili mo. Self-awareness. Self-awareness. Ito yung I know my strengths, but I also know my limits and I know where to get help. Yung example ni Nehemia sa manuskrito, perfect dito. Muling itatayo ang pader ng Jerusalem. Imposibleng gawain. Puno ng kalaban. Ang unang ginawa niya, hindi siya nag-drawing ng plano. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Inamin niya sa Diyos, hindi namin to kaya mag-isa. Yung humility niyang yun sa harap ng Diyos ang naging gatong ng pambihirang tapang at authority niya sa harap ng mga tao. Kasi hindi na tungkol sa kanya. Hindi na tungkol sa kanya, tungkol na sa mas malaking bagay, yung misyon. At yung panalangin ni Nehemia, hindi lang yun one-time thing. Dito na yata papasok yung ikatlong pundasyon, aktibong pagtitiwala. Kasi sinasabi sa source, hindi to passive waiting. Hindi siya bahala na. Hindi. Ito ay isang aktibong pagpili araw-araw. At yung kwento ni George Mueller dito, sobrang powerful. Grabe yung kwento ni Mueller. Isipin mo, 19th century England, nag-aalagahan ng daan-daang ulila. Bawat umaga, haharap ka sa mga bata na kailangang kumain, pero wala kang pera sa bangko at wala kang pagkain sa pantry. Grabe yung pressure. Grabe. Pero ang ginawa niya, hindi siya kailanman hayagang nangingingi ng donasyon. Ang ginagawa niya at ng mga staff niya, umuupo sila sa hapagkainan kasama ang mga bata, hawak ang mga walang lamang plato, at nagpapasalamat sa Diyos para sa pagkain na ibibigay pa lang. Parang imposible gawin yan ngayon sa mundo natin na kailangan may business plan, may 5-year projection. May funding proposal. Oo, ang ginagawa niya ay isang radikal na pagtutulo doon. Exactly. At yun yung punto. Ang kwento ni Mueller ay hindi lang tungkol sa pananampalataya. Ito'y isang masterclass sa non-anxious presence na pinag-usapan natin kanina. Tama. He was actively choosing trust over anxiety. And yung pagpiling yun ang nagiging pundasyon para sa pang-apat na haligi. Ang pagsunod ay pamumuno sa kilos. Leadership in motion. Yes! Dito na nagiging totoo lahat. Ang tiwala at humility, kung walang kasamang aksyon o pagsunod, nananatiling teorya lang. Si Joshua, na pumalit kay Moses, yun ang naging trademark niya. Ang utos sa kanya, lakarin ninyo ang pader ng Jericho sa loob ng 7 araw. Sa military perspective, anong klaseng strategy yon? Parang nakakahiya, mukha kang... Mukha kang tanga, di ba? Pero dahil sa pagsunod niya, doon nangyari yung tagumpay. So, okay, what does this all mean for you na nakikinig? Paano ito nagiging practical sa office, sa bahay, sa community? Kasi baka isipin ng iba, okay ito kung nasa ministry ka, pero paano sa business world? Sinasagot yan ng source sa konsepto ng pamumunong naglilingkod, servant leadership. At hindi ito yung malambot na version ng leadership. Ito yung pinaka-powerful. Bakit? Kasi hindi ito tungkol sa dominasyon kundi sa stewardship, sa pangangalaga. Yung ultimate example na binigay, si Jesus na humugasan yung paan ng mga alagad niya. Isipin mo, yung CEO ng organisasyon lumuhod at ginawa yung trabaho ng pinakamababang alipin. Anong message ang binibigay nun? I am for you. Exactly! My power is for your benefit. Pag naramdaman niya ng team mo, hindi mo na kailangan mamilit. Susunod sila sa'yo dahil sa tiwala, hindi dahil sa takot. At kapag ganyan yung culture, isang culture of service and trust, doon pumapasok yung isa pang idea. Ang pananaw ay inihayag, hindi iniinvento. Medyo malalim to. Oo, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, yung best vision para sa isang kumpanya o pamilya, hindi lang yan produkto ng isang weekend brainstorming session. Resulta raw yan ng pag-align ng sarili sa isang mas malaking purpose. Parang radio antenna. Tama, yun yung analogy. Tinutunin mo yung sarili mo sa tamang frequency para masagap yung signal sa halip na ikaw yung gumagawa ng ingay. Si Joseph sa Egypt, hindi siya nag-invento ng solusyon sa tagutom. Dahil sa connection niya sa Diyos, na-interpret niya yung panaginip ng Faraon at nabigyan siya ng isang brilliant na 7-year plan. Naging daluyan siya ng wisdom, hindi yung source.
At kapag nangyari yan, ang resulta ay yung huling konsepto. Influence overflows, hindi ipinipilit. Influence overflows. Parang puno. Hindi niya pinipilit yung sarili niyang ngumunga. Basta malusog yung ugat niya at nakakakuha siya ng sapat na araw at tubig, natural lang na mamunga siya. Ganoon daw ang influensya. Pag yung inner life mo, yung identity, humility, trust, obedience, ay in order, yung influensya natural na lalabas. Parang si Paul at si Timotheo. Yes, ang mentoring ni Paul kay Timothy ganyan. Hindi sinabi ni Paul, gawin mo to dahil ako ang boss. Ang influensya niya ay dumaan sa karakter, sa example, sa pag-iwan ng legacy. Kaya yung pagsuko na pinag-uusapan natin, hindi to one-time decision. Isa siyang pang-araw-araw na ritmo, isang postura. Okay, sige, let's be real. Lahat to ang ganda pakinggan pero aminin natin ang hirap gawin. Sobrang hirap. Madaling sabihin magtiwala ka pero paano kung yung kapalit ng pagtitiwala mo ay yung posibleng pagkalugi ng negosyo mo? O yung pagsunod ay may kapalit na malaking sakripisyo? Pag-usapan natin yung mga tensyon na binanggit sa source kasi dito talaga yung laban. Eto na yung rubber meets the road part. Yung unang tension. Pagtitiwala sa harap ng panganib, trust versus risk. Oof. Sumusunod dyan yung pagsunod kahit may sakripisyo. Obedience when it costs. At yung pang-araw-araw na struggle. Paghihintay versus pagkilos. Waiting versus acting. Yan. Kailan ka asa at kailan ka kikilos. Yan yung sayaw na kailangan matutunan. Oo. Para sa akin, yung pinaka-challenging at pinaka-practical na tension ay yung huli. Pagsuko habang nagpaplano. Surrender and strategy. Ah, yes. Kasi nagiging confusing ito. Kung isusuko mo na sa Diyos, ibig sabihin ba, wala ka nang gagawing plano? Uupo ka na lang at maghihintay ng himala? Yan yung common misinterpretation. Dito ako medyo naguluhan. Pero yung halimbawa ni Nehemias, nilinaw niya lahat. Exactly. Ito yung madalas na maling akala na surrender means passivity. Pero si Nehemiah ang ehemplo ng prayerful planning and strategic surrender. Okay, so paano niya ginawa yon? Nanalangin siya. Oo. Pero pagkatapos manalangin, hindi siya natulog. Nagplano siya ng husto. Pinag-aralan niya yung ruta. Nag-request siya ng resources sa hari. Inorganize niya yung mga pamilya. Nagtalaga pa siya ng mga bantay na may hawak na sandata habang yung iba ay nagtatrabaho. So he did his part. Ginawa niya lahat ng kayang gawin. So yung surrender, hindi yun yung kawalan ng plano, kundi yung pag-hold sa plano ng maluwag. Yon. Ginagawa mo yung best mo pero at any point handa kang baguhin yung plano kung may ibang direksyon na ipinakita. Yun ba yun? Yun mismo. Ang mantra niya ay work and pray. Ang panalangin niya ay hindi pampalit sa trabaho. At ang trabaho niya ay hindi nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Magkasama sila. Magka-partner. Magka-partner. Ang pagsuko at stratehiya ay hindi magkalaban. They are two wings of the same bird. You need both to fly. Ang surrender ay yung pag-amin mo, Lord, itong plano ko, a human plan. It's flawed, but it's the best I can do. Now, please bless it, change it, or throw it away, and give me a better one. This raises an important question then. Dahil sa lahat ng tensyon na to, paano mo gagawing practical ang pagsuko sa buhay mo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang? Nagbigay yung manuskrito ng ilang mga tools. Oo, mga practical handles. Una, yung tinawag niyang daily surrender rhythm. Ano yun? Hindi kailangang isang oras. Magsimula ka sa 10 minuto bawat umaga. Bago mo buksan yung email mo, bago ka tumingin sa social media, ilaan mo yung unang bahagi ng araw mo para sadyang isuko yung mga plano mo, yung mga alalahanin mo. Parang pag-set ng tono. Parang pag-set ng tono. Sinasabi mo sa simula pa lang, hindi ako ang bida sa araw na to. Inaamin ko ang hirap niyan sa umaga lalo na pag sunod-sunod ang email at deadlines. Yung unang instinct ay kumilos agad, hindi ang bumitaw. Pero yung pangalawang tool baka makatulong dito, yung Leadership Accountability Circle. Ah, crucial ito. Maghanap ka ng 1 o 2 tao na pinagkakatiwalaan mo, hindi yung yes men.
Hindi yung palaging sasang-ayon sa'yo. Hindi. Yung mga taon may karapatang tanungin ka ng, uy, kumusta na yung desisyon mo dyan? Ginawa mo ba yan out of faith or out of fear? Ang accountability ay hindi kontrol. Ito ay karunungan at suporta. Sila yung tumutulong sa yung makita yung mga blind spot mo. At yung pangatlong tool, ito yung pinaka-personal. Isang ehersisyo sa pag-iisip, ang reassessing motives. Yon. Regular na tanungin ang sarili at kailangan dito ng matinding honesty. Ginagawa ko ba ito para sa kaluwalhatihan ng Diyos o para sa sarili kong kaginhawaan, katanyagan o security? That question is like a mirror. Pinapakita niya kung ano talaga yung laman ng puso mo, na siyang nagdadrive sa lahat ng desisyon mo. Sa huli, kung bubuin natin lahat, ang pamumuno na galing sa pagsuko ay hindi isang formula. Relasyon siya. Relasyon siya, isang pakikipag-partner sa Diyos. Tungkol ito sa pag-let go sa ilusyon na kontrolado mo ang lahat para maranasan mo yung tunay na authority at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng posisyon o ng pera. At yung pagbabago, hindi yan biglaan. Hindi. Sabi nga sa source, nangyayari ito sa ritmo, hindi sa pagmamadali. So, bilang pagtatapos sa usapan natin, may iiwan kaming isang tanong para sa'yo. Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo ngayon, sa trabaho, sa pamilya, sa mga desisyon mo, ano yung isang bagay na mahigpit pa rin ang hawak mo? Yung bagay na sinasabi mong, ako ang bahala dito, akin to. Yun. At ang kasunod na tanong, ano sa tingin mo ang posibleng mangyari, ano ang posibleng ma-unlock, kung ngayon sa sandaling ito pipiliin mong luwagan ang pagkakahawak mo dyan at magtiwala sa isang mas mataas at mas malawak na karunungan?